Hello everyone, good day. It's me again. I'm Sassy, and for today's video, we are going to talk about enlightenment. So alam naman natin na ang enlightenment, isa lang ang focus nun, okay? Yung pinakaunang idea ng enlightenment is kailangan natin ma-achieve yung enlightenment or yung pangkalahatang knowledge para ma-break natin yung samsara. Sa iba-ibang culture kasi like Hinduism, Jainism, and sa Buddhism, ang pinaka-goal nila kung bakit kailangan nilang ma-achieve yung enlightenment is yun nga para ma-break yung cycle ng karma. As long as we are doing karma, we are being reborn again and again. That is what they call samsara. So, ngayong video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo or magbibigay ako ng 3 tips kung paano mas maging enlightened araw-araw. Nga pala, papangunahan ko na kayo. For some people, they feel na enlightenment is not for them. So, naniniwala sila, especially yung mga Buddhist na trinatry i-achieve yung enlightenment, hindi sila lahat nakaka-achieve ng enlightenment kasi may mga kanya-kanya silang mga dahilan kung bakit hindi nila ma-achieve yun. So, ako naman hindi ko naman sinasabing enlightened na ako masyado, ganyan. Hindi ko naman sinasabing alam ko na 'to lahat. Pero ito yung parang mga nakikita kong tips kung paano mas maging enlightened, okey? Yung sa'kin kasi, nung medyo bata-bata pa ako, mga 18 to 20, yes, trina-try ko talagang i-achieve yung enlightenment. Parang, nawawawa ako sa idea na mabe-break yung cycle ng karma, hindi ka na mare-reborn, ganyan. And napakaganda lang nun na isipin. Pero actually, kung hindi ka naniniwala sa ganito, that's okay kasi wala namang namatay na bumalik at kwinento kung anong nangyari, 'di ba? So, hindi natin talaga alam kung ano yung pinakatotoong religion. Pero sa teachings kasi ng enlightenment, mapa-Hinduism man 'yan, mapa-Buddhism, may mga iba't ibang philosophy kasi sila. Napakaganda na matutunan kung bakit naniniwala sila sa enlightenment. At bukod dun, parang feeling ko kapag nagme-meditate ka, isa kasing turo ng enlightenment 'yan na pagiging enlightened person. 'Di ba, mas nakakapag-focus ka sa present moment, mas nakakapag-focus ka dito sa earth natin. So, contrary 'yun sa belief ng mga ibang tao na kapag enlightened ka na, mas focus ka na sa spiritual realm. Actually, sa pagiging enlightened, um, may tinatawag sila na being mindful. So, mas naka-focus ka sa present moment kumpara sa past and sa future. Kasi yung past mo, memory trace mo na lang yun. And yung future mo naman, idea pa lang yun sa utak mo. Hindi pa siya nangyayari. So, ayun nga, may iba't ibang uri ng enlightenment para sa ibang tao. Yung iba para ma-break yung samsara, yung iba para makagawa ng something incredible dito sa earth bago sila mamatay. Or yung iba naman, ginagamit nila tong enlightenment sa business. Ganyan. So, madaming paraan. Pero ito yung mga pwede nyong gawin para mas maging enlightened kayo kung gusto nyo makamit ang enlightenment. So, una sa lahat, be mindful. Sa pagiging be mindful, alam naman natin kung ano na yung ibig sabihin nun. Sa mga may hindi alam, ikukwento ko na lang. So, sa pagiging mindful nating mga tao, meron tayong tinatawag na meditation. So, sa meditation, nagfo-focus tayo sa present moment, sa breath natin, sa paghinga natin, tapos sa kung ano yung naririnig natin. In that way, mababawasan yung mind activity natin. Makokontrol natin over time. Kung lagi natin siyang ginagawa, makokontrol natin over time yung mind activity natin. Kasi tayong mga tao, isip tayo ng isip, diba? Madami tayong thoughts. So, kapag nagme-meditate tayo, yung mga hindi namang importanteng thoughts, mababawasan sila. Okay? So, number 2 na pwede natin gawin is write a journal. Sa journal naman, dun mo matatrack yung progress mo, kung saan ka na ba pupunta pagdating sa usaping enlightenment. Yun yung pinaka-main goal nun, yung pag-write ng journal. Actually, sa journal kasi, di ba madaming mga tao nagsusulat sila ng journal, nilalagay lang nila kung
ano yung nangyari sa kanila buong maghapon. As you write journals na frequently, tas babalikan mo yung date and time, mapapansin mo may cycle. Parang nare-repeat yung history. Why? Siguro magtataka ka. Kasi naging lifestyle mo na yun, naging habit mo na yun. And kung gusto mong ma-break yung bad habits mo, makikita mo sa last journal mo last year, kunwari, and then this year gumagawa ka ulit, mapapansin mo, in that day, ganito pala, hanggang ngayon, meron pa rin sa akin yung energy ko na ito. So, dun mo matatrack yung progress mo. So, anong gagawin mo kapag na-feel mong mali pa din yung energy na meron sa'yo? Siyempre, ang gagawin mo, papalitan mo ngayon yung energy para mag-grow ka as a person, di ba? I mean, energy, papalitan mo yung actions mo. Papalitan mo yung mind patterns mo. How you do that? So, pag-uusapan natin yan in the next video. So, follow a philosophy of enlightened people. Madaming mga enlightened people na, like si Buddha. So, si Buddha kasi napaka-complex nung mga philosophy niya. Yung mga nasulat niyang book, kung mababasa nyo, madaming mga philosophy. Okay? Si Buddha kasi may philosophy siya of self. Kumbaga, the idea of no self, walang spiritual self, walang mind self, and walang body self. Parang ganun yung pinag-uusapan niya doon, and napakahirap intindihin. Ngayon, ang pinakagusto ko pagdating dito is si Eckhart Tolle, regarding sa book niya na The Power of, wait lang. Ano na yung book ni Eckhart Tolle? Napakaganda nun pagdating sa enlightenment. Yung book niya is patungkol sa pagiging mindfulness. So, going down sa pagiging mindful every day. Nakafocus siya sa present moment para malaman niya kung ano yung mga mind activity niya. Para siyang nagme-meditate in a sense na nakagising siya. And yun yung pinakagusto kong sundin na philosophy. Kung gusto ninyo, nakalimutan ko kasi yung book na yun. Titignan ko lang kung ano yun. Okay, naalala ko na. Ang pangalan pala ng book ni Eckhart Tolle na lagi kong binabasa is The Power of Now. So, tungkol sa book na yun, napakaganda. Si Eckhart Tolle, isa siya sa sinasabi nilang enlightened na. Kasi may gift siya na natural na ganun. And tayo kasing mga tao, may kanya-kanya tayong gift. So, sa tatlong nabanggit ko, pwede mo namang gawin lahat and pansinin mo kung ano yung mas prefer mo or kung ano yung mas nag-work sa'yo. Kasi different people, may different needs yan, okay? Hindi porket nag-work sa akin, mag-work din sa'yo. Hindi porket nag-work sa kanya, mag-work din sa'yo. So, kailangan mong mag-try hanggat sa makahanap ka kung ano yung mas mag-work sa'yo. Ayun lang. So, ano ba yung pinaka-goal natin sa enlightenment? Tulad na sabi ko kanina sa first part ng video na to, di ba, hindi naman lahat tayo ang goal talaga sa pagiging enlightened is yun nga, ang ma-break ang cycle ng karma or ng rebirth, samsara. May mga ibang tao kasi na nag-e-enjoy lang talaga sila doon kasi may mga goals sila dito sa earth. And siguro si Buddha, kasi yun yung pinaka-goal niya, napaka-advanced niya. And sa tingin ko, hindi ko pa alam kung ano yung gusto niyang gawin nating mga tao or gusto niyang sundin natin sa mga teachings niya. Kasi yung teachings niya napaka-complex. May mga idea doon na nakaka-eye-open talaga, nakakatakot. Tulad ng the idea of no self, na hindi tayo ito sa tayong consciousness. Pero madami pang tanong doon. Actually, yung mga work ni Buddha more on philosophy and napakahirap intindihin na philosophy. So, yun lang. Sana magamit nyo yun. And sana kung may nag-work man sa inyo sa tatlong binigay ko, sa be mindful, sa write a journal, or sa magbasa kayo ng book para malaman nyo yung philosophy ng ibang tao na enlightened na din, like si Buddha or si Eckhart Tolle. Sila lang kasing kilala ko pagdating sa enlightened na mga tao. So, pwede nyo basahin yung works nila. And
see for yourself kung talagang magwo-work or nagwo-work ba sa inyo yung ginagawa nila. Ayun lang naman. So, maraming salamat sa pakikinig sa akin ngayon. I hope you do like this video and yun lang, wala na akong masasabing iba. Maraming salamat.